Humakbang si Carter papunta sa sala mga isang oras matapos kong hilahin palabas si Owen. Mabagsik ang kanyang mukha, ngunit makikita ng sinuman ang bakas ng guilt na hawak niya. Kami ni Owen ay nanunood ng The Little Mermaid for the past hour out of pure boredom. Well, technically ako ang nanunood nito, seeing as Owen passed out 5 minutes in, but that's not important. Nanatiling tahimik si Carter ng ilang minuto habang nakaupo sa armchair sa kaliwa namin. Napanood pa niya ang animated na pelikula sa awkward na katahimikan. Though, maya-maya, nagsalita na rin siya. Listen. I'm sorry, dapat sinabi ko sa'yo na nandito siya. Pero importante ang meeting na ito. Madiin ang titig ko sa kanya habang nagsasalita ako sa mahinang tono, ayokong gisingin si Owen. Hindi siya dapat nandito, hindi mo dapat sayangin ang oras mo sa kanya. At oo, dapat sinabi mo sa akin. Naisip mo rin ba ito? Nagdadala ka ng isang druggie sa bahay na kasalukuyang kinaroroonan ng iyong anak. Gusto mo ba talagang kasama niya ang kalokohang iyon? Robel, kalahati ng mga fucking men dito ay mga durugista. Sinubukan ni Carter na mga tuwiran, hindi maiwasang mapalala ito para sa kanya. Alam mo ito, at gusto mo pa rin ang anak natin sa paligid nito. This is bullshit. Bago kami dinala dito, ligtas na si Owen sa kalokohang ito. Maayos naman ang aming pamumuhay at wala ang impluwensyang ito sa kanya. Bahagyang tumaas ang boses ko habang sinusubukan kong pigilan ang galit ko. You were broke, Robel, pang-iinis ni Carter. You couldn't even afford preschool. Isipin ang lahat ng mga oportunidad na mayroon siya rito na wala siya sa Florida. Bibigyan siya ng pinakamahusay na education, healthcare, at anumang bagay na maaaring kailanganin niya. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa baril, alak, at droga. Masyado siyang potensyal, at hindi niya dapat sayangin ang lahat ng walang kwentang gawaing kriminal na ito. Oo, karapat-dapat siyang ibigay sa iyo ang lahat, nakalista na, ngunit hindi siya karapat-dapat na itapon sa isang napakahirap at nakamamatay na buhay tulad ng sa iyo. Bulong sigaw ko sa kanya, pinasadahan ng kanang kamay ko ang floppy hair ni Owen. Robel, nasa dugo niya. May potential siya sa business ko, ganyan dapat. Ipinanganak siya para ipagpatuloy ang ginagawa ko, at gagawin niya iyon. Nananatiling matigas at galit ang boses ni Carter habang nagsasalita. Hindi siya isinilang para sa iyong karumal-dumal na paraan ng income. Hindi mo man lang alam na ipinaglihi ko siya. Kung ipinanganak siya para maging ikaw, sinubukan mo na akong buntisin. Pero hindi mo ginawa. Hell, you didn't even want me. Isinilang ang anak ko para maging ang gusto niya. Natapos na ang rant ko, at hindi naalis sa mga mata niya ang paninilaw ko. Minsan nakakalimutan ko na nakikipagtalo ako sa isang mafia leader. Pwede kang maging masaya, siguradong masaya si Owen dito. Tingnan mo lang siya, galit na wika ni Carter. He was born to be here, he was born to be near his blood and people like him. And my son deserves to have a proper family, and all the opportunities I can afford to give him. With what I have, maaring ituloy niya, kahit anong gusto ng puso niya. But at the end of the day, the price is his role in my company. Kumukulo tuloy ang dugo ko sa dahilan niya. Hindi niya kailanman mabibigyang katwiran ang pagnanais na gumawa si Owen ng mga malupit na gawain tulad ng ginagawa niya. We will never be a proper family, Carter. Dumura ako. Ang mga maayos na pamilya ay hindi nag-aayos ng kanilang mga anak sa pagpatay. Ang mga maayos na pamilya ay binubuo ng isang ina at ama na mahal ang isa't isa, na malinaw na hindi natin ginagawa. Ang mga maayos na pamilya ay hindi nagpapatakbo ng isang fucking mafia. Nanunuya ang boses ko, malinaw ang kamandag sa aming paligid, at kahit papaano, nakatulog pa rin si Owen ng mapayapa sa lahat ng ito. Totoo ang sinasabi mo, oo, ngunit hindi nito inaalis ang tungkulin ni Owen. Ang panganay sa aming pamilya sa mga henerasyon ay naging pinuno ng kumpanya. Walang paraan sa impyerno na hahayaan kung dumating ang paunang ito, sa isang malapit dahil sa iyong mga pantasya ng isang normal na buhay. Halos sumigaw si Carter, namumula ang mukha sa galit. Isang panginginig ang dumaloy sa aking gulugod habang pumapasok ang katotohanan. Talagang walang paraan para makaalis dito. Si Owen na ang bahala sa pagbaba ko. Walang argumento. Ngayon, papakasalan mo ako, at gagawing legitimate ang ating anak, o, itataboy kita, at hindi mo na makikita si Owen ulit. Sinubukan kong maging mabait, at sinubukan kong hayaan kang pumili, ngunit napakatigas ng ulo mo. Habang sinasabi niya ang kanyang pagbabanta, namutla ang mukha ko, at nararamdaman ko ang lagaslas ng tubig na umaagos sa aking mga mata. Not in a million years would they drop for him to see though, I am a woman of dignity, not pity-seeking.
Ngayon, kailangan kong tanggapin ang aking pagkatalo ng buong pagmamalaki, walang paraan na ipagsapalaran ko si Owen na maiwan dito mag-isa, para sa kanyang ama na ituro sa kanya ang lahat ng mga bagay na hindi masabi. Marahil kasama ko rito, ginagabayan si Owen, magiging mas mabuting tao siya at tatanggihan ang kumpanya ng kanyang ama. Ako lang ang makakaasa. Fine, I'll do it. I'll marry you. But I'll make one thing clear. You will have no rule over me. I won't become a defenseless toy that you pawn in your sick game. Kung magpakasal tayo, hindi lang ikaw ang magdedesisyon. Equal power for the both of us is what I suggest. The terms roll off my tongue easily, and my face keeps its stern nature. At si Owen ay bibigyan ng pagpipilian kung papalit o hindi. Hindi ko siya papayagang mapilitan sa isang malupit na mundo kung ayaw niya doon. Si Carter ay tumatagal ng ilang sandali upang isipin ang aking mga tuntunin, tumango kaagad pagkatapos. Maaari akong sumang-ayon dyan, ngunit mayroon akong sariling kondisyon. Kung bibigyan kita ng kapangyarihang ito, at si Owen ng isang pagpipilian. Dapat kang magbigay din. Ilalatag ko ito ng simple para sa iyo. Bigyan mo ako ng pangalawang anak. Previously. Maaari akong sumang-ayon dyan, ngunit mayroon akong sariling kondisyon. Kung bibigyan kita ng kapangyarihang ito, at si Owen ng isang pagpipilian. Dapat kang magbigay din, ilalatag ko ito ng simple para sa iyo. Bigyan mo ako ng pangalawang anak. Halos mapahagalpak siya ng tawa sa hiling nito, walang paraan na masasabi niya ang kanyang mga salita. Alam ni Robel na naiintindihan niya ang nararamdaman nito para sa kanya, kaya ang bahaging ito ng deal ay parang isang simoy ng katatawanan mula sa kanya. Pero hindi maiwasan, hindi, nanatili ang malamig na mukha ni Carter habang pinipigilan ni Robel ang pagtawa. Pagkaraan ng ilang sandali, naging malinaw sa kanya kung ano ang kanyang intensyon. Hindi siya nagbibiro. Ang pag-iisip ng pagkakaroon ng isa pang anak sa kanya ay halos naging sanhi ng kanyang pag-iisip sa kanyang ulo. Naghimagsik siya sa kondisyon, buong pusong naniniwala na hindi siya karapat-dapat para sa kanya na biyayaan siya ng isa pang regalo na tulad nito. Inalis niya siya sa mga kalye, na mabait, ngunit halos iyon lang ang ginawa niya para sa kanya, hindi kasama ang pagliligtas sa kanyang anak. Pinangunahan niya itong maniwala na mahal niya ito at nakumbinsi itong isuko ito sa kanya. Tumanggi siyang hayaan siyang umalis sa kanyang tahanan, na, hindi maiiwasang naging sanhi ng pagtakbo niya sa loob ng halos 4 na taon. Pagkatapos, pinilit niya itong bumalik sa kanya, at ngayon ay pinipilit siya sa isang walang pag-ibig na kasal, kahit na, naniniwala siya na ito ay uusbong sa pag-ibig balang araw. If she can help it, it won't. Bagamat siya ay nagpapasalamat sa kanyang nakapagligtas na biyaya kay Owen, ang sakit sa puso na dulot niya sa mga nakaraang taon ay isang bagay na hindi niya kayang bitawan. Hindi niya makalimutan ang naging lamig niya sa kanya pagkatapos nitong ibigay ang sarili sa kanya. Ang alaala ng mukha nitong puno ng puot ay hinding-hindi mawawala sa sistema niya. Masyado lang itong nakapatong sa balikat niya. Parang ang nakaraan ay nakadikit sa kanya, at magiging imposibleng itulak ito nang magsimula itong magpabigat sa kanya. Hindi maiikot ni Robel ang kanyang ulo kung bakit siya dumanas ng sobrang sakit. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang ipanganak ang kanyang pinakamamahal na anak, na may mukha ng lalaking kinaiinisan niya. Hindi niya maintindihan kung bakit siya pinangunahan nito sa lahat ng mga taon na ang nakalipas. Ngayon, nahaharap siya sa habang buhay na desisyon na pakasalan ng lalaking nagdulot ng labis na pananakit sa kanyang buhay. Kahit na ang mga katotohanan ito ay pumipintig sa kanyang ulo, hindi siya nakadama ng kahit isang ounce ng panghihinayang para sa mga bagay na nangyari. Kung hindi niya naramdaman ang matinding kalungkutan sa mga nakaraang taon, at hanggang ngayon, ang kanyang buhay ay hindi magiging pareho. Hindi niya kayang hawakan ang kanyang mahal na anak, hindi na niya makikilala ang mabait na sina Matilda at Jason, na mga banal sa kanyang isipan para sa lahat ng kanilang mga sakripisyo. Hindi niya naiwasang pagsisihan ang pagkikita nilang lahat, at pagbibigay buhay sa kanyang magandang anak. Kahit na nararamdaman niya ito, ang tanong na iminungkahi niya ay nakaupo pa rin sa silid ng katahimikan. Handa ba siyang magdala ng panibagong buhay sa mapanganib na mundong ito? Para hatulan sila sa isang buhay ng dalamhati at malamig na mga titig. No, she wasn't. Alam ni Robel na isang stupid na subukan at tumakas muli, tiyak na mahahanap nila siya kung susubukan niya. Bukod dito, hindi niya ipagsapalaran na mapatapon at kunin sa kanyang anak. Si Owen ang lahat sa kanya. Iyon lang ang nakita niya na karapat-dapat na mabuhay sa kanyang buhay ng dalamhati at paghihirap. It was not an option kung papakasalan niya si Carter o hindi. Gagawin niya ang lahat para manatiling malapit sa kanyang anak. Magiging makasarili lang ang pag-iwan kay Owen dito para mapahamak si Carter. Ang mga sakripisyo ay dapat gawin upang mapangalagaan ang anak na kanyang minamahal. Kahit na ang ibig sabihin nito ay hindi na magkakaroon ng normal na buhay,
muling makita ang kanyang mga mahal na kaibigan, o talagang umibig. Gagawin niya ang sakripisyong ito ng kanyang sarili at pakasalan si Carter, ngunit hindi na niya ito bibigyan ng isa pang anak. Kailanman ay hindi niya hahatulan ng isang sanggol sa buhay na ito ng paghihirap. No, mahinahong nagsasalita si Robel, puno ng determinasyon ang mga mata. No, tanong ni Carter, medyo taken aback. Inaasahan niya ang isang uri ng rant, isang galit na ekspresyon, at ang kanyang lubos na galit. Ang tanging nakikita niya ay ang passive nitong ekspresyon, at ang kapangyarihang lumalabas sa kanyang titig. Robel, pinutol mo ako sa karanasan ng kapanganakan ni Owen. Pakiusap, hayaan mo na lang akong maging doon para sa isa pa. Nanatiling kalmado si Robel, hindi magbabago ang ekspresyon at pakiramdam kahit sandali. Ang ginawa mo ang nagpaputol sa iyo sa kanyang kapanganakan. Hindi ko ito ginawa. Ang iyong mga aksyon pagkatapos ng gabing iyon na magkasama ang dahilan kung bakit ako tumakbo. Frankly, with all this bullshit that you are throwing at me, you don't deserve your demand. Nakaramdam si Robel ng kapangyarihan sa kanyang tugon, alam niya na siya ay isang matigas ang ulo na babae, at ipinagmamalaki niya ito. Natutunan niya ang kanyang mga lessons tungkol sa pagsuko. Kumunot ang noo ni Carter, dahan-dahang bumabangon ng galit. Paano niya maipagkakaila sa kanya ang isang anak? Ibibigay niya ang mundo, at tinanggihan niya ang kanyang kahilingan. Naiintindihan niya ang mga pangangatwiran nito, ngunit sana ay kalimutan na lang niya ang lahat ng ito. Walang alinlangan na ang buhay na ito ay hindi lugar para sa isang bata, ngunit gagawin niya itong gumana. Protektahan niya ang mga bata, at sanayin sila para mabuhay. Gagawin niya ito. He will make it work. Robel, pagsisimula niya, pinutol ang kanyang pangungusap habang siya ay nakatayo. Niyakap ni Robel si Owen habang natutulog, bumangon sa sofa. Magsisimula na siyang maglakad palabas ng sala, hindi pinansin ang susunod na sasabihin ni Carter. Wala nang kwenta pa siyang magsalita, buo na ang isip niya. Titig na titig si Carter sa pag-alis niya, nakatulala. Walang lumalabas sa kanya. Gayunpaman, ginawa niya. Siya ay naging. She defies him in every possible way, yet, Carter did nothing to stop her. Bakit? Bakit iba siya? Dahil ba siya ang ina ng kanyang anak? O dahil ba ang mga nararamdaman niya para sa kanya, ay higit pa sa sinabi niya sa sarili niya? Walang alinlangan na ang kanilang relasyon ay pilit, at na siya ay lubos na kakilakilabot sa kanya. Paano siya magkakaroon ng ganoong kalakas na damdamin para sa isang taong nagbibigay sa kanya ng pinakamalaking sakit ng ulo? O yung babaeng ayaw lang makinig sa kanya ng kalokohan? Siguro kasi, even through the messed up relationship they had. Isang nakatagong pakiramdam ng pagmamahal ang namuo para sa kanya. Sa kabilang banda, si Matilda. Ilang araw na ang lumipas mula noong huli akong pumasok sa isa sa mga kabanatang ito, at walang masyadong nagbago. Si Ricky ay lalong nababalisa at naiinip sa buong araw, at halos hindi na makaupo para manood ng isang simpleng palabas sa TV. Walang humpay siyang tumatakbo sa kwarto. Pinapatay ng mga stupid mafia na ito ang vibe ko. Bago ito, maganda ang buhay. Lagi kaming magkasama ni Jason, Bianca, Owen, at Ricky. Ngayon, si Bianca ay nagtrabaho ng labis para sa kanyang sariling kapakanan, ngunit nakahanap pa rin kami ng oras upang tumambay at magsaya. Ngayon, ang lahat ay nasa gulo. Maaring okay o hindi ang asawa ko, si Bianca at Owen ang nasa hawak ng beach Carter na iyon, at kami ni Ricky ay napadpad sa impyernong ito. Nababaliw na ako sa mga pader ng kulungang ito. Napaka-plain, walang kulay, walang tingnan. Kahit sa labas, pinag-aralan ko na ang gubat, damo, lupa. Ang tanging kawili-wiling bagay sa labas ay ang tanawin ng isang kotse na humihinto sa driveway at dumadaan sa bintana. Isang katok sa pinto ang pumukaw sa aking pag-iisip, mayroon kang 5 minuto. Sabi ng guard sa may pintuan. Ngayon ang araw na makilala ko si boss, kinakabahan ba ako? Oo, galit ba ako? Oo, natatakot ba ako? Oo, gutom na ba ako? Absolutely. Ang lalaking ito ay isang mamamatay tao. Inagaw niya kami ni Ricky at tinubos si Sweet Owen. I have every intention to smack him right on the head habang nakikita ko siya. Siguro makakahanap ako ng baseball bat at matalo ang buhay na shit sa kanya. No, sige. Kinuha ko ang suklay sa vanity, sinuklay ang basa kong buhok mula sa kulang shower ko kanina. Nakasuot ako ng parehong damit tulad ng suot ko pagdating ko dito, ilang beses na nilang nilabhan, too dirty to not wash. Masyadong abala si Ricky sa panunood ng Paw Patrol sa TV para mapansin akong naghahanda. Nahuhumaling siya sa palabas, minsan iniisip ko kung mas mahal niya ba ang palabas kaysa sa akin. Ricky, I'm going to get a shower, okay? You keep watching the show, okay? I'll be back soon. Tangulang ang ginawa niya, hindi naalis ang mata sa programa. Bumukas ang pinto, at pinalabas ako ng gwardya sa bulwagan.
Mahigpit ang pagkakahawak niya sa braso ko habang inaakay niya ako sa tapat ng bahay, hinahabol ang mahabang pasilyo ng mansyon. Makalipas ang halos 3 minuto, nakarating na kami sa aming destinasyon. Pinagpatuloy ng gwardiya ang pagbukas ng malalaking pinto sa opisina ng boss. Hindi ko na pinansin ang iba sa kwarto, nasa loob lang. Napaka-moderno ng lahat, at ang mga aklat ay nakalinya sa mga dingding, kasama ang isang malaking screen TV, mga kwadro na gawa, anumang bagay na maiisip mo. Ilang segundo rin ang lumipas bago ko nakilala ang 2 lalaki sa kwarto. Isinara ng guard ang malalaking pinto at umalis bago pa man marehistro kung sino ang nasa harapan ko. Isa sa wakas ay natanto ko, at ang aking isip ay naayos, ang aking mga mata ay napuno ng pagtataksil, at lubos na pagkabigla. Alam mo yung feeling na kapag may nanliligaw sa'yo, nasasaktan ka. No, well, anyways yun ang nararamdaman ko ngayon. Yung eye contact ko pa lang sa kanya parang masusuka na ako kagabi ng dinner. Paano? Humakbang pasulong si Jason, palayo sa kanyang ama. Nagsimula siyang lumapit sa akin, isang kakaibang masayang ekspresyon sa kanyang mga labi. My love, I am so happy that you are here. I've been trying to convince my father to let us meet for the past few weeks. Ngumisi siya, hinila ako sa isang yakap. Ang aking mga braso ay nakabitin sa aking tagiliran habang sinusubukan kong maunawaan kung ano ang nangyayari. Binitawan ako ni Jason nang maramdaman niya ang pagkalito ko. May sariling confused expression sa labi niya. Ano ba, Matilda? Hindi ka ba masaya na makita ako? Tanong niya sabay hawak sa kamay ko. Ginawa mo lahat ng ito. Nanginginig na boses ko. Walang makakaintindi kung gaano ako nasaktan o natakot. Ang asawa ko, ang mahal ko, ay isang mafia man. Paanong hindi ko ito nakita noon? Paanong hindi ko napagtanto na ang kanyang negosyo, ay hindi ang kanyang sinabi? Paano ako na in love sa isang halimaw? Tumango si Jason, may bahagyang ngiti sa labi. Proud ba siya sa ginawa niya? O masaya ba siya na nakikita akong nasasaktan? Binawi ko ang mga kamay ko at umatras, ngunit mabilis niya akong hinila pabalik. Layuan mo ako, Jason. Nanginig ang boses ko. Napalitan ng galit ang mukha ni Jason. Hindi ka ba masaya na makita ang asawa mo? Ngumisi siya. You are a ma, kinutol ko ang sarili ko. Nakagawa ka ng mga kahindik-hindik na bagay. Ayokong nasa tabi mo. Ang lahat ng nagawa ko ay tumulong sa aming pamilya. Ang ginawa ko nitong mga nakaraang linggo ay nagtakda sa amin ng buhay. Ang aming negosyo ay magsusumikap, at magkakaroon kami ng walang katapusang supply ng pera. Hindi mo ba ako ipinagmamalaki para sa henyong ito, plano? Huffs out ni Jason, halatang galit sa katatagan ko. Of course I am not. Ibinigay mo kay Bianca ang bangungot niya. You out of everyone should remember the nights she'd wake up crying. Bakit mo gagawin iyon sa kanya? Not even that you ransomed Owen. How could you do sa mga kaibigan natin? Tumataas ang boses ko sa bawat pangungusap na sinasabi ko. Napalitan ng lungkot ang mukha ni Jason, nakasubsob ang ulo. I'm sorry, Matilda, ginawa ko lang to, para sa future natin. We have a great future before you sullied it with this, kalokohan. Ginamit mo si Bianca, itinuring mo siya bilang isang sangla sa iyong sakit na laro. Dinala mo pa ang isang 4 na taong gulang dito. Bakit mo ginawa ito? Laging kasinungalingan ba itong negosyo mo? Bahagyang tumango si Jason. Matilda, I never told you because I wanted you to love me, I wanted you to be happy, not dragged into it all. Please stop being upset. Stop being upset. You've been lying to me the whole time. Is your name even Jason? O nagsisinungaling ka rin tungkol dyan? Tumataas ang galit ko, pakiramdam ko isa siyang estranghero. Ni hindi ko nga kilala ang sarili kong asawa. My name is actually, panimula niya, at ako ay napasigaw sa galit na tawa. Great, just fucking great, who the hell are you? Dahil hindi kita kilala. You could not at least be honest about your name. What have you told me that was truth? That I love you. Humakbang siya pasulong. Oh how cliché, you expect me to run into your arms and forgive you from that little statement. And quite frankly, I don't believe you. Oh damn it, I should have watched the Shane Dawson documentary on Jake Paul more. Siguro gagawin ko na huli kita bilang isang sociopath, o kahit isang psychopath kanina. Napasigaw ako ng malakas. Ganyan ba ang tingin mo sa akin, Matilda? Akala ko mahal mo ako. Araw-araw mong sinabi sa akin. Bakit kailangang magbago? Halos sigawan niya ako, namumula ang mukha niya. It must change because I am in love with another you. This is not who I married. This will never be who I married. And as far as I'm convinced, I've been tricked into all of this. I don't think I want to be here anymore. Kami ni Ricky ay titira sa mga magulang ko.
Wika ko, tumalikod na para lumayo sa kanya. Hinawakan ni Jason ang braso ko, pilit akong pinaikot pabalik. You are not going anywhere. This is your only home. Dito tayo magiging masaya together, no distractions, no problems. Bitawan mo ako, sigaw ko sa kanya, pilit ko mawala sa pagkakahawak niya. Isasama ko ang aking anak at aalis na ako, that is final. Lalo lang humigpit ang hawak sa akin ni Jason habang kinakaladkad niya ako papunta sa pinto, ipinapasa ang hawak sa guard na nakatayo sa labas ng pinto ko nitong mga nakaraang linggo. Dalhin mo siya sa kwarto at doon itago. Dalhin mo sa akin ang bata. Namiss ko ang anak ko. Ngumisi si Jason habang pabalik sa opisina. At dito na po, nagtatapos ang part 10 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.